Si Pangasinan. Yan ang tourism brand ng bangus capital of the world and land of salt. Ang probinsya ng Pangasinan. Aba, sino ba naman ang aayaw pag road trip ay biyaheng Pangasinan, di ba? Mga naglalakihang bangus, kabibe, asinan, dagat, isla, talon at kung ano-ano pa, ang probinsyang ito ay tiyak babalik-balikan mo. Kaya naman kasama ang NLEX Lakbay Norte at Victory Liner, magro-road trip tayo at tuklasin ang natatanging ganda ng paraiso ng Pangasinan. Bibiyahe tayo ng 3 oras mula Maynila patungo sa Pangasinan gamit ang TPLEX o ang Tarlac Pangasinan La Union Expressway. Ang unang stop natin for breakfast ay Hebrews Cafe sa bayan ng Binalonan. Siyempre ang breakfast natin, ang pinagmamalaki nilang Binalonan Longganisa. At para mas ma-appreciate ito, pinuntahan namin ang paggawa ng longganisa sa kanilang palengke. Hinalo-halong ground pork na may organic condiments tulad ng paminta at bawang at iba pang mga special na sangkap. At kapag niluto at hinahin sa agahan, talaga namang ito'y lalaban sa pasarapan. Kaya naman hindi nakaila na ang Binalonan Longganisa ay binebenta na rin sa labas ng kanilang probinsya. Ang next stop ay ang WCC Aviation Company. Isa sa mga best aeronautical schools sa bansa. Nag-offer sila ng mga courses tulad ng private or commercial pilot course, aeronautical engineering, avionics, tourism management at marami pang iba. Siyempre, nabisita natin ang kanilang mga simulation rooms tulad na lamang itong plane simulation machine at flight attendant simulation rooms. Of course, break time muna tayo with Jollibee Binalonan dahil nga bida ang saya. Hey Jollibee, alam mo ba balita ako. Masayangan ka daw, tama ba? Mula sa Binalonan, dakong bayan naman tayo ng Aguilar. Dahil dito mo matatagpuan ang isa sa may pinaka-eco-friendly na resort sa probinsya, ang Hiraya Wellness Resort. Dito kami natulog ng isang gabi at ang kanilang restaurant na Tio Bertos. Award-winning ang kanilang mga cuisine. Siyempre, isa rin sa mga highlights kung mabisita ka rito, pwede kang mag-bake ng sarili mong pizza. Kaya ang mga kasama ko, hindi pinalagpas ang pagkakataon na to. Punta naman tayo sa siyudad ng Alaminos. Maliban sa dito mo matatagpuan ang sikat na 100 Islands, dito mo rin makikita ang Mangrove Propagation and Information Center sa Barangay Buet. Naglalayon itong ipreserba at paramihin ang mga mangroves na siyang nagsisilbing proteksyon sa kalamidad, lalo na sa mga coastal area. At bilang kasama sa movement na ito, tumulong din kami sa pagpaplot ng mangrove para sa darating na taniman. Dako naman tayo sa bayan ng Bolinao, ang westernmost municipality of mainland Luzon. Isang masarap na tanghalian sa Punta Rivera Resort at mula rito, tanaw mo na ang West Philippine Sea. Dumaan rin kami sa Patar Beach, sa Bolinao Lighthouse, ang pangalawang pinakamataas na lighthouse sa Pilipinas. At syempre, hindi mawawala ang Bolinao Falls. Mayroon itong iba't ibang mga talon pero pinili na muna namin maligo sa Falls 1. Dahil summer, hindi gaano karami ang tubig ng talon, ngunit walang makakapigil sa nauuhaw naming mga katawan sa malamig na tubig nito. Pagkatapos ng isang masayang adventure, diretso tayo sa bayan ng Calasiao at magpapahinga sa kauna-unahang 4-star hotel ng Pangasinan, ang The Monarch Hotel. Aba, feeling royal tayo ngayong araw. Siyempre, kasama sa kinainan natin sa Calasiao ang Los Pedritos Bake Shop and Restaurant, ang kanilang house special, Satay Chicken. Aba, bisitahin din natin siyempre ang bayan ng Lingayen, ang kapital ng Pangasinan. Here's what we found. This might be your next IG-worthy cafe destination in Pangasinan. Ito, ang Narrow Cafe. Matatagpo nito along the Bay of Lingayen Gulf at mula sa cafe nila, talong mo ang malawak na dagat ng Lingayen.
Maliban sa kanilang mga thirst-quenching drinks at mouth-watering foods, pwede mo ring tikman rito ang pinagmamalaki ng Pangasinan, ang pigar-pigar. At sakto, naabutan namin ang pista ng Lingayen. At makikiponsya tayo sa Kapitolyo dahil may culinary competition ngayon daw roon. Siyempre, pagkainan ang usapan, di tayo aatras dyan. Pinoy tayo eh. Learning mode muna tayo bago tuloy matapos ang trip na ito. Kaya dadalhin ko kayo sa Banahan Museum, ang provincial museum ng Pangasinan. Grabe, little did I know, ganito pala kayaman ang kasaysayan at kultura ng Pangasinan. Ang Pangasinan ay home of the giant clams at dito rin nagsimula ang dating sikat na Pantranco Bass. At akalain mo, tiga rito rin pala si Fernando Po Jr. Ngayon ko lang alam yun ah. Anyway, di ko na muna sasabihin ng mga iba para naman it's up for you to see and discover dito sa Banahan Museum. Siyempre, bago matapos ang trip na to, hindi nawawala sa ating mga Pinoy ang malling. Kaya tara sa syudad ng Urdaneta para magpalamig, mag-roller skate at kumain. SM City Urdaneta Central ang tanging mall lang sa Pangasinan na may roller skating, kaya susubukan natin ito sa kauna-unahang pagkakataon. O diba? Ang saya sumemplang! Mayroon din silang event screen for private movie screenings, events, or celebrations. And lastly, bago kami magkahiwa-hiwalay ng mga kasama ko, kumain muna kami sa Bacon, Buffalo, and Beyond. Si Pangasinan! But Pangasinan is more than what meets the eye. Beyond those ecstatic feelings and goes above your experiences. No matter how many times you visit, there's always something new to see in Pangasinan that will give you even more reasons to love the Philippines. So come and see Pangasinan.